ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 25 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Pilipinas magpapasaklolo na sa Interpol kontra fake news. Pasada Balita. Nilulutong pagpupulong ni Pangulong Marcos at US President Trump posibleng maganap sa unang bahagi ng taon. Pasada Balita. OMELEC pumalag sa pahayag na dagdag bawas sa eleksyon. Pasada Balita. Pamahalaan bukas sa pag-amyenda sa Transport Modernization Program. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Philippine gross borrowings lumobo noong Enero. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, US Secretary of State Rubio nakipag-ugnayan na kay Israeli Prime Minister Netanyahu para sa pagpapatupad ng ceasefire. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, do-or-die match ng Angels at Thunderbells para sa huling semifinal slot sa PBL, inaabangan na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyong taglay ng atis, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Sunshine Cruz inaming may autoimmune disease. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Posibleng humingi ng tulong ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol upang pabalikin sa bansa ang mga Pilipinong nagpapakalat ng fake news. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, tinitignan na nila ang lahat ng anggulo dahil mahirap hagilapin ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa ibang bansa tulad ng Amerika kung saan kinukonsidera bilang isang civil case ang libel at hindi isang criminal offense. Idagdag pa ni Director Santiago, mahirapan silang hulihin ang mga US citizen na hinihinalang nagpapakalat ng fake news dahil iba ang legal system ng bansa nito. Tiniyak din ni Director Santiago na tinitignan na ng mga otoridad ang pinagkukunan ng pondo ng mga fake news peddlers dahil pare-pareho lamang ang tema ng kanilang mga content. Nabatid na kasalukuyang iniimbestigahan na ng NBI ang nasa 20 individual na sinasabing bahagi ng isang organized network na nagpapakalat ng mga maling impormasyon kung saan target ang mga opisyal ng pamahalaan at mga political personality. Pasada Balita. Naniniwala ang Department of Justice na mayroong tao o grupo na nasa likod ng pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng magdala ng kaguluhan at pagkakawatak-watak sa bansa ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Nilinaw din ang kalihim na maaari namang maglabas ng saloobin at hinanakit sa social media pero dapat ito'y hindi kasinungalingan. Sakaling mapatunayan na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, ang isang individual ay maaari itong maharap sa kasong
may kaugnayan sa cybercrime. Pasada Balita. Dapat nang malantad at mapanagot ang mga taong sangkot sa pagpapakalat ng fake news at disinformation online. Ito naman ay ginit ni Senator Joel Villanueva sa kabila ng ginagawang paghahakbang o sa harap ng ginagawang hakbang ng NBI para matigil ng operasyon ng mga naglalako ng peking balita at maling impormasyon sa SOCMED. Ayon sa senador, naging biktima rin siya ng mga fake news at mga malisyosong impormasyon sa online kahit inireport na ito sa social media platforms, pero stopgap measure lamang ito. Dahil dito ay kinalugod ni Senator Villanueva ang ginawang investigasyon ng NBI para matukoy kung sino ang mastermind, grupo o individual na nagpopondo sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news sa SOCMED. Paliwanag ng senador na sa ngayon may umiiral na Cybercrime Prevention Act, pero hindi anya ito sapat para matigil ang pagkalat ng mga maling impormasyon, bagay na nakasisira sa pagtitiwala ng publiko sa mga institusyon. Pasada Balita. Pinalaan naman ni House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano ng abang lingkod party list sa mga vloggers at social media influencers na maaaring ipakontempt ng House Tricom kung aatakihin ang naturang komite matapos ang pagdinig. Ipinaalala ng kongresista na nakasaad sa kanilang internal rules na hindi papayagan ng anumang diskusyon o pag-atake at pangiinsulto sa pagdinig matapos itong suspindihin dahil magiging paglabag ito kahit mapipilitan silang ipakontempt ang mga vloggers at SOCMED influencers. Sinabi ni Paduano na nangyari na ito noon sa pagdinig ng kanyang komite kung saan isang block timer sa radyo sa Cagayan ang ipinasight in contempt makaraang atakihin ang resulta ng investigasyon. Ang Joint Committee ng Kamara na binubuo ng Committees on Public Information, Public Order and Safety at Information and Communications Technology ay nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig sa April 8 pero maaari pa itong baguhin. Nauna nang hiniling ni Paduano ang pagpapalabas ng sabina sa 24 na pro-Duterte vloggers at influencers na hindi dumalo sa pagdinig sa kabila ng natanggap nilang Shokos orders. Pasada Balita. Sa iba pang headline, inaasahang magaganap na ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump sa unang bahagi ng taon. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, posibleng ma-schedule na ang pagkikita ng dalawang leader matapos din ang pagbisita ng dalawang iba pang matataas na opisyal ng Amerika sa Pilipinas. Una rito ang meeting sa pagitan ni US Defense Secretary Pete Hegseth, Pangulong Marcos at Defense Secretary Gilberto Teodoro ngayong linggo at pagbisita rin ni US Secretary of State Marco Rubio sa susunod na buwan. Sinabi ni Ambassador Romualdez na abala pa si President Trump sa ngayon dahil sa pakikipagnegosasyon para sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Matatanda ang binati mismo ni Pangulong Marcos si President Trump sa kanyang pagbabalik White House at nagpahayag ng pag-asang magpapatuloy ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pasada Balita. Maaring mawala ang pribilehiyo ng mga Pilipinong green card holders na manirahan at makapagtrabaho sa Amerika sa oras na gumawa mga ito ng krimen sa Estados Unidos. Ito ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez ay kasunod ng pagpapaigting ng Estados Unidos sa paghuli sa mga illegal aliens, mga illegal immigrants sa kanilang bansa kung saan ang ilan ay may mga criminal records na itinuturing na delikado. Inuunaan niya ang mga kriminal at posibleng isunod ng mga undocumented Filipinos o mga TNT o tago ng tago. Sa kabuuan, mayroong 32,000 mga migrants ang nasa Amerika kung saan kalahati sa mga ito ay mga convicted criminals. Pasada Balita. Tinabla ng Commission on Elections ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay na sa posibleng dayaan sa May 12 midterm elections. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, imposible ang sinasabing vote tampering at simula ng gawin ng automated elections noong 2010, hindi naman napatunayan ang nasabing aligasyon. Hindi anya mangyayari ang dagdag bawas dahil madaling ma-verify.
kung ang boto ay nabilang na at naitransmit dahil maliban sa printing ng election returns na ipapaskil din ito sa labas ng mga presinto. Bukod dito, sinabi ni Chairman Garcia na mayroon pang ibang paraan para ma-verify o counter-check ang mga balota tulad ng QR code na may laman ng total vote sa isang presinto na pwedeng i-capture ng mga watcher at citizens sa armed group. Lumutang usapin ang sabihin mismo ni VP Sara sa kanilang mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands na nababahala ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng vote tampering sa darating na eleksyon, ngunit tumangging magbigay ng iba pang detalye. Pasada Balita. Maglulunsad naman ang nationwide campaign ng Commission on Elections para tanggalin ang mga illegal election materials sa pagsisimula ng campaign period sa local positions. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ikakasa nila ang Grand Opland Baklas sa buong bansa sa Biyernes, Marso 28. Lahat anya ng regional offices ng COMELEC at opisina ng election officers ay magbabaklas ng mga campaign materials na ipinaskil sa labas ng designated area at iba pang election paraphernalia na hindi environmentally friendly. Para naman sa mga campaign poster na nakalagay sa private properties, umapela si Garcia sa mga private owner na pagsabihan ang mga kandidato na sundin ang COMELEC guidelines na hanggang 3x2 feet lamang dapat ang mga election posters. Pasada Balita. Ang kaming sukat, kuyang? 3x2. 3x2 3x2. sa mga private property. Private, oo, sa private. Eh, yung mga nakikita nating naglalaki ang billboard sa ibabaw ng building, Ay, hindi paano na, yun? Hindi na 3x2 yun. Ha? Masyado Paano na yun? malaki yun. Kasi di ba ang... Yung mga nasa ibabaw ng private property Oo, rin, yun di ba? nasa mga building. Oo. Diba? Naglalakihan yung mga nagmumura yung mga pagmumukha. Sabi nga ni COMELEC Chairman, yung mga nagmumura yung mga pagmumukha sa mga poster na yan, di ba? Yun ang tanong. Kasi kung halimbawa mang privately owned yung building na yun, syempre, kahit makaibigan, syempre may bayad yun. Oh. Ang laki nun eh. Renta. Tsaka, milyon ang alam kong halaga ng upa doon sa Di ba mga ganun kalalaking nakikita mo sa billboard. NLEX may mga nakabalandrang pagmumuka? Lalayo ka pa ba, kuyang? EDSA nga, meron. EDSA pala, EDSA. EDSA, ang dami. Oh, Kaya ito sa kahabaan ng Commonwealth. Magugulat ka nga eh, di ba? Sabi, ganitong sukat lamang sa mga privately owned. Eh, ang lalaki, kuyang, billboard eh. Di ba? Tsaka hindi lang basta billboard. Yun yung mga billboard na sinasabi ng Pag-asa at DOST na pagka may bagyo, Bagyo. o malakas ang hangin, dapat tinatanggal. Di ba? Pero ang tindi, di ba? Laki. Yun ang malaking question ngayon. Sa monumento rin, meron ako nakita. Ang dami nga. Dami. Di ba yung mga bus yung yumayaot sa EDSA? Ay, oh. Kita mo? Meron. Kasi mangot na ba? Ha? O nakangiti pa rin? May medyo nakangisi pa. Baka bayad pa. Aga mo ah. Sa iba pang detalye ng headlines, bukas ang Department of Transportation para sa ilang pagbabago sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakatakda nilang talakayin ang usapin kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga transport group. Pagtapos anya ng pagpupulong, ipipresenta nila sa loob ng 2 linggo ang makikita nilang solusyon upang tugunan ang mga hinaing ng mga stakeholder. Binigyang diin pa ng kalihim na 86% na ang nag-apply ng consolidation, ngunit 40% pa lamang nito ang naaprubahan na. Pasada With your Balita. targets, kuya, sandali lang bago ka magpatuloy. May strike ba? Hindi ko na... Kahapon, Naman mo ba? nagsimula. Ba 3-day yun? 3 days. 3 days start, ang strike yan, di ba? 3 days. Naman niyo ba? Hindi, maluwag eh. Maluwag, ano? Maluwag. Oh, sabi nga ni Calando, tsaka ni isa pa, si Ka-Obet, Ka-Obet. Obet Martin, Oo. hindi na uso ang pag-i-strike. Hindi na uso yan kasi nakukuha naman sa dialogo. Mukhang may matigas lang talaga ulo, no? Ano bang grupo yan? Ha? Pag mo nang banggitin, hindi naman kilala. Baka sumikat pa, ikaw talaga. Kakambyo pa sana ako eh. Ikaw ba naman? Leader ka ng isang grupong lumalaban at nakikipaka sa lansangan. Wala ba? Tinanong ka lang kung nag-almusal ka na, nagalit ka. Bigla mo binaba yung telepono. Susunod, meron ng pangalan dyan, Tambucho. Wala pa ba sa party list yun? Wala pa. Wala pa? Wala pa.
2025, 2028, Kuyang. Tuwe. Pag wala na tayong trabaho pareho, tatag tayo ng party list. Tambucho. 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 Ipa-trademark mo na, baka may kumuhang iba. Bak- O kaya, Sigurado yun, Pero pa isa, Ha? tinorotot party list. Eto na nga, eto na ho. Dahil yan pong balita na yan, umaapela po ang Malacanang. John Ibanez, sabi ni Doc, konting... Puso ko. Puso. Puso muna. Sabi niya, pag masaya naman daw, okay lang. Okay lang. Huwag niyo lang daw ako i-stress. Eto na nga, umaapela po ang Malacanang sa grupong kumambyo na ho tayo sa Manibela na makipag-usap muna sa pamahalaan kaugnay sa ginagawang tigil pasada. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang gobyerno ang apektado ng transport strike kundi ang mga commuter. Bukas naman anya ang bagong liderato ng Department of Transportation sa hinaing ng mga jeepney drivers at operators. Samantala bagaman hindi pa lubhang apektado ng tigil pasada ang mga mananakay, sinabi ni Yuse Castro na handang tumulong ang gobyerno sa mga maapektuhan o mga apektado nito. Pag-aaralan din ng Malacanang ang datos na 43% pa lamang ang nagpapakonsolidate ng kanilang prangkisa sa ilalim ng PUV modernization. Taliwas po yun sa pahayag ng DOTR na 86%. Sinabi rin ni Atty. Castro na titiyakin ng administrasyon na lahat na mangyayari ay papabor sa mga commuters at jeepney operators at drivers. Pasada Balita. Sa tumagat tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senate President Escudero tutol pa rin sa Public Transportation Modernization Program hanggat hindi ito napeperpekto. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nananatiling tutol si Senate President Chis Escudero sa implementasyon ng Public Transportation Modernization Program. Ito'y hanggat hindi pa ito napeperpekto. Ang pahayag ni Escudero ay sa gitna ng transport strike ng Grupong Manibela bilang protesta sa naturang programa. Gate ni Escudero, dapat munang isaayos ng pamahalaan ang sistema kaugnay ng financing ng programa. Ayon kay Escudero, hindi pa dapat imandato sa lahat ang mga modernized jeep dahil hindi pa ito kakayanin ng mga tsuper, operator at maging ng mga commuter. Ay senador, hindi pa dapat imandato. At dinagdag pa ni Escudero na bagamat pinaglalaanan ng pamahalaan ng pondo naturang programa, taon-taon ay malayo pa ang nailalaang pondo sa tunay na halagang kailangan para matustusan ang subsidiyang kailangan ng mga kasalukuyang namamasada ng pampaserong jeep. Gate ni Escudero, hindi sapat ang subsidy na 200 to 400,000 pesos kung nasa 3 milyong piso ang halaga ng isang modernized jeep. Hindi pa rin anya tapos so aprobado ng LTFRB ang mga transport routes o kaya paano makukompute ang dapat na halaga ng pamasahing sisingilin ng mga tsupera. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Hanggat hindi pa napeperpekto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing, kaugnay sa PUJ, PUV modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep. Basta ayusin yung financing side. Nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pag-aangin yung proseso ng pag-ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon, tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Saan naman kukunin ng operator ng tsuper yung pambayad nun? Lalo na, hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe, depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos na LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So paano natin makocompute yung tamang pamasahe na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligin natin bumili na moderno, malinis pero mahal na mga jeep? Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita.
Augmentation assets handang i-deploy ng AFP sakaling kailanganin ng mga apektado o maapektuhan ng transport strike. Nakaugnay na balita, Patrol 17, Jopel Peleño. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na magbigay asiste sa mga maaaring maapektuhan ng 3 araw na transport strike na magtatapos bukas. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla na masusi ang kanilang pakikipagkoordinasyon sa Department of Transportation upang malaman ang mga lugar na mangangailangan ng dagdag na augmentation. Giit pa ni Padilla na magpapadala sila ng kinakailangang responde upang masiguro ang kaligtasan at mobility ng publiko kasunod ng nagpapatuloy na kilos protesta ng ilang transport group. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may kadulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga nakalinyang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership Center, nasa mahigit 200 na ayon mismo sa Malacanang. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ng Malacanang na merong 224 na mga proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Kabilang daw dito ang ilang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang MRT Line 7. Abang meron pa anyang mahigit 100 ang mga proyekto pang nasa pipeline ayon sa PPP Center. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ni Undersecretary Claire Castro na pinagsusumikapan ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Sa katunayan anya, may ilang proyekto ng inaasahan na matatapos ngayong taon hanggang sa 2026. May ilang external factors lang anya na nagiging sanhi daw ng pagkaantala sa implementasyon, tulad na lamang ng issue sa right of way na tinutugunan naman daw ng pamahalaan. Matatandaang sa naging meeting ni Pangulong Marcos kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC noong nakalipas na linggo, aprobado naman ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon ng grupo na bumuo ng Right of Way Office. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oy, alam ko na mismo to, Engineer Manuel Cantahino. Oras sa Hudiyat. 25 minuto na po makalipas sa ika-6 ng AM. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Bel John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, kung meron po pong mga hindi pa nakapag-iisip ng inyong kakainin, almusal, tanghalian, hapunan, and with your indulgence ang inyo pong lingkod ang nagpauso nitong tawag na altanghap. Alright? At kung wala pa kayong budget, Kuyang Drew, ikaw ba'y namamalengke ka? Oo naman. Ha? Oo naman. Baka naman kagaya ko nung dati kong kasama na grocery. Alright, alamin po natin ang altanghap ngayong araw na ito ng Tuesday mula sa nag-iisang Ali. Ali ng DWIZ, Aling Beth. Yes, good morning, Mr. Altanghap. Talagang ikaw ang original na nagbansag ng Altanghap sa Pasada Balita. Totoo Salamat yan. po. Talaga po yan. Kinakalat ka na si John Ibanez po ang nagpauso ng Altanghap sa DWIZ. Huwag niyong gagayahin yan. Kami lang yan. Ayan. So, ang almusal, John, Drew, may pandesal dito, pandikeso. May usong pandesal din Yung pandesal na nakapiraso, may kapirasong keso rin. Ayan. May gatas naman ako dito para sa mga kids. So, yan ang almusal, pandesal, pandikeso. Ang tanghalian, isang lutuan na lang para hindi abala sa akin. Apretadang manok. Ayan. Sarap naman yan. 1 kilong manok yan. Siyempre, may bigas ako, 1 kilo, 50. Diba? Tapos, ang aking apretadang manok, ang 1 kilong manok ay 220 pesos.
Ang 2 pirasong patatas, mura lang ang patatas sa 85 pesos per kilo. Kaya 15 pesos lang yung 2 pirasong patatas. Mura din ang carrots. Kaya isang carrot, 10 piso. Ang aking bawang at sibuyas, 10 piso din. Ang mantika ko halagang 15. Meron akong tomato sauce, pampalasa, pampalapot ng apritada, 27 pesos. At ang akin namang paminta at toyo, para season to taste, eka nga, 15 pesos. Maliit na bell pepper para lang medyo may konting twist ng anghang, 20 pesos yan. Sumatotal, ang aking budget, almusal, tanghalian, hapunan at sabi nga ni Sir John, altanghap, 412 pesos. Ayan. Butal pando. Pwede pa? Pwede na, Butal maghapon. dose. Pwede pa. Mhm. Kailangan Alright. i-budget talaga. Pero healthy, ha? Mhm. Ako pa rin ang palanggi ko ng DWIC, Metro Patrol Bet Samson. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At syempre, nagbabudget tayo ng tama. Pasada Balita. Alright, maraming salamat si Aling Beth Samson, ang ina nating lahat sa palengke. Sa kanya hong napakasarap po na altanghap. Ayan, at Hindi ako makamove on dun. matindi ka, ha? Ina ng lahat. Yeah, ina nating Alright. lahat sa palengke. And speaking of pamamalengke at pagbiyahe po ngayong araw po na ito ng Martes, lalo po yung mga pupunta ho ng Norte, pupunta ho ng Central Luzon, of course, dadaan po yan ng NLEX. Alamin ho natin kung ano na nga ho ba ang lagay ho ng NLEX, lalo po yung dyan sa may bahagi po ng Marilao. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si Ginoong Robin Ignacio, ang Senior Manager for Traffic Operation po ng NLEX SC-TEX. Magandang umaga po, Sir Robin. Welcome po muli sa DWIZ LO Channel 23. Yes, good morning po at good morning din po sa mga taga-subaybay natin ng DWIZ. Morning, sir. Apo. Apo. Sir, kumusta na po ang pag-repair doon po sa nasirang Marilao Interchange Bridge? Opo, tuloy-tuloy po yung repair natin. Inaangat na po yung mga horizontal metal beam na replacement po nung kinat na nasira na mga beam. So, tuloy-tuloy po ito. Nakasara yung 3 lanes natin doon sa ilalim ng tulay para safe at saka mas mabilis yung gawaan po. At tuloy-tuloy po ito hanggang itong coming weekend na po. Ignacio, tama po ba na abot within this week na talagang matatapos na tuluyan at mabubuksan na po sa mga sasakyan itong nasabing tulay? Yes po, yun po yung tinatarget natin by weekend po, mabuksan na po natin at hopefully ma-normalize na po natin yung traffic po dyan sa area. Okay. How about naman po yung sa, of course, inanunsyo na, no, na suspended yung paniningil ng toll. Tama ho ba hanggang may kawayan lang? Apo, hanggang may kawayan entry pero lahat po kasama na po yan dyan yung mag-e-exit po ng Marilao. Na pumasok sa mga entries bago mag-Marilao po. So tuloy-tuloy po yan hanggang mabuksan po natin yung lahat ng lanes po dito sa Marilao area. Ano po ang naging resulta nitong repair na to? Nagkatumukod po ba or nagawa naman po ng paraan na ngay maging maayos pa rin ang daloy ng traffic kahit po sa mga tinatawag nating rush hour, Ginoong Ignacio? Opo, tuloy-tuloy naman po yung daloy ng traffic natin. May kabagalan lang po at talagang mahaba po yung slow-moving traffic natin, lalong-lalo na dito sa pa-northbound, kung saan ay 2 lanes na lang po yung available at kami po ay nag-i-implement na lang po ng counterflow pagka talagang sobrang haba na po. Kasi minsan naapektuhan din po yung southbound po natin pagka tuloy-tuloy po na naka-counterflow po tayo. Alright. Pero Sir Robin, dito sa nabangga na truck o yung driver, nagtatanong ho, na marami hong question din po si Secretary Vince Dizon. Paano pong nakalusot yung ganong kataas na truck na overheight pala, 4.27, tapos hanggang dun lang pala yung height limit doon sa area na yon, di ba? So, ano ho yung natapos na ho ba natin yung investigation, yung sarili ho ninyong pagsisiyasat? Opo, yun nga po, yung truck na yun, actually, pumasok po siya ng Karuhatan Toll Plaza
at hindi po siya dumaan doon sa mga truck lanes. Kung saan meron kaming mga detector, ano po, mga height detectors, at kung mataas nga po sa 4.27 meters, nag-a-alarm po yun. So siya naman yung pina-flag down ng ating mga personnel at bine-verify po yung actual height. So, nagkaroon ho ba, sa tingin ho ba ninyo, nagkaroon ho ba ng negligence? Yun po ang ano namin sa mga tauhan namin kasi by that time, talagang busy po sila din nagsusukat po ng mga ibang sasakyan na dumaan nga po doon sa mga height detectors po namin at nag-alarm po. So, pinupull over po nila doon sa tabi at bine-verify po, sinusukat at bine-verify po yung kanilang actual height. Po. Nagawan din na po ba ng paraan, Ginoong Ignacio, na maiwasan po itong mga ganitong insidente? Kasi baka mamaya, ginawan niyo po ng paraan, aminado tayong nalusutan yung ilang mga kagawad natin. Nagawa na po ba ng paraan na wag na pong maulit yung ganitong mga insidente? Dahil buti na lang, wala yatang na-disgrasya, no? Mulang Isa po, nasugatan. sugatan lang, walang namatay. Actually, nasugatan po yung yung female passenger po nung truck driver. Pero natakbo naman po kagad-agad sa ospital at Stable pagkaalam namin, stable at na-release na rin naman po sa hospital. So sa aming operations, in-intensify po namin ngayon yung pag-filter or pag-harang itong mga sobrang taas na mga trucks na to. Kagaya ng nabanggit ko, meron pa din naman po tayo mga height sensors. At yun po yung mga pang class 1 na lang kung saan lumusot po yung truck na yan ay nalagyan na po namin ng mga gantries na mababa para class 1 lang po yung makakalusot doon. Opo. Yung mga bababang sasakyan lang po. Alright. Sir Robin, yung sa toll ho ba, hindi ho kaya ito magkaroon ng epekto? Baka biglang magpatupad na naman ng dagdag toll kung sakali, babawiin ng yung, kumbaga, oo, kasi ilang araw itong libre. Diba? Tama ho ba? Kahapon nag-start yung libre? Apo, kahapon po ng tanghali, pero related po dito, wala naman pong tinitingnan na pagtaas ng toll fee natin. Hindi yan magkakaroon ng, kumbaga, hindi yan Bawi, hindi yan Hindi babawi. babawi. Dun sa... Opo, wala naman pong tinitingnan na ganyan pa po. Alright. Alright. Nung nakaraan mukhang nagpatupad ng toll fee increase ang kahabaan ng NLEX. Kamusta naman po ang reaksyon dito ng ating mga motorista nagdadaan? Nagkaroon po ba ng tawag dito? Napabuti ba? Natanggap ba nila? Or kumbagay masasabi ba nating okay na ng mga motorista yung nangyaring latest increase dito sa toll fee, Ginoong Ignacio, base sa inyong monitoring? Ito po ay nung first week po of March and yung pagtataas naman po went smoothly and natural lang po na merong mga naririnig po tayo pero hindi naman po ganun karami at generally po naipatupad naman po ng maayos at acceptable naman po sa karamihan po ng ating mga motorista. Last on my side, Ginoong Ignacio, with your indulgence, kamusta po yung ipinatutupad na cashless transaction dyan sa NLEX? Opo, ito ay pinagpaliban nga po ng DOTR at yun po pinagpaplanuhan pa po ng mas maayos, tire-review pa po at yun po kailan po natin yung directive ulit ng DOTR tungkol dito at yun po kung kailan po natin implement yun. Opo, Sir Robin, last na lang, baka meron pa ho kayong mga nais pong ipanawagan sa mga motorista na medyo naiipit-ipit pa rin ng kaunti dyan po sa bahagi po ng NLEX. At syempre, malapit-lapit na po ang Semana Santa, ilang tulog na lamang po ay malapit na po ang exodus, ng ating mga kababayan patungo palabas ho ng Metro Manila. Opo, yun po, uli-ulit paumanhin po at hindi naman po natin lahat kagustuhan yung nangyari pero yun po paumanhin po doon sa mga naapektuhan ngayon lalong-lalo na yung mabagal na daloy ng traffic natin pero konting tiis na lang po at ina-expect nga natin na matapos na nitong weekend yan and hopefully maibalik na natin sa
normal yung daloy ng traffic. At ito naman yun po, mga ilang linggo pa po bago mag Holy Week ay yun nga matatapos natin to, so open na po lahat yung ating lanes doon. Bagamat yun sa pag-uwi po ulit ng Holy Week, meron lang po talagang capacity yung ating road, so kung pwedeng mag-observe, yun po, tingnan po muna yung kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng traffic sa expressway at mas maplano nila po yung pag-uwi nila. Pero tiyak naman po na kami po ay marami pong i-implement para lang po maibsan yung maaring pagsikip po ng daloy ng traffic natin. Alright, maraming salamat po, Ginoong Ignacio. Good morning at from time to time, aabalahin po namin kayo for update. Thank you, sir. Good morning. Salamat Okay po. Good morning. sir. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Ginoong Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX Esitex. Pasada Balita. Samantala, formal nang itatalaga ngayong araw bilang rektor at kura paroko ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church, si Father Ramon Jade Licuanan. Idaraos ang misa at seremonya mamayang alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan mismo ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Matatanda ang Enero ng kasalukuyang taon nang i-anunsyo na ni Manila Archdiocese Chancellor ang pagtatalaga kay Father Jade bilang kapalit ni Bishop Rufino Jun Sescon Jr. na itinaga naman bilang obispo ng Diocese ng Balanga. Bago ang appointment kay Father Jade, nagsilbi itong kura paroko ng parokya ng San Felipe Neri sa Mandaluyong City. Bukod pa rito, naging executive secretary din ang bagong leader ng Quiapo Church ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Youth at Commissioner ng Manila Archdiocese Commission on Youth. Formal na itatalaga si Father Jade bilang rektor at kura paroko. Pasada Balita. Iba pang balita, kumbinsido si Attorney Joel Butuyan, isang ICC accredited lawyer na wala ng saysay ang anumang apelang nakahain sa Korte Suprema para maibalik pa ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinalawanag ni Attorney Butuyan na nasa International Criminal Court na ngayon ang bola, lalo't nasa custody at jurisdiction na nito ang kaso ng dating Pangulo. Nasa kamay na rin anya ng ICC kung i-dismiss ang kaso o pagbibigyan ng hirit na temporary release o interim release ng dating Pangulo. Gayunman, napakanipis na anya ng tsansa o hindi niya nakikitang makakauwi pa ng Pilipinas si Duterte hanggat hindi natatapos ang paglilitis sa kanyang mga kaso sa The Hague, Netherlands. Pasada Balita. Plano naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Senador Gringo Honasan na maghain ng petisyon sa International Criminal Court para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating senador, ihahain ang petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative Signature Campaign. Layunin anya nilang mangalap ng mga pirma at magpaabot ng mga imbitasyon sa iba pang organisasyon na makiisa sa kanilang pagsisikap na ibalik ang dating Pangulo sa bansa at itaguyod ang soberanya ng mga batas, korte at dignidad ng Pilipino. Nilarawan din ng dating senador ang pagkakaaresto sa dating Pangulo bilang sampal sa mukha at pagkakanulo sa mga korte at batas ng bansa. Una nang sinabi mismo ni VP Sara na imposible nang maibalik sa bansa ang kanyang ama. Pasada Balita. Kinwestiyon din ni Vice President Sara Duterte ang kakayanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno at mag-isip ng mabuti. Ito'y kasunod ng panawagan ng mga supporters ng mga Duterte para sa pagbibitiw o resignation ng Pangulo. Ayon kay VP Sara, dapat nasa tamang pag-iisip ang pagiging presidente ng bansa dahil nakasalalay dito ang pulisiya at mga desisyon para sa kinabukasan ng mga kabataan. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na isang pagtataksil sa tiwala ng publiko ang pahayag na hindi mahalaga ang pagsasagawa ng drug test sa mga namumuno. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat.
46 na minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balik! John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa oras na 10 minuto na lamang bago mag-alas 7 na ng morning, sa pagpapatuloy pa rin ilang pang mga balita, tanggap tayo ng ilang report. COMELEC, pinaalalahanan ng mga opisyal ng gobyerno na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit sa mga local resources sa kanilang pangangampanya. Ang pag-ulat mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga re-electionist na opisyal ng gobyerno na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga resources ng lokal na pamahalaan sa kanilang pangangampanya. Ito'y sa harap ng pagsisimula ng kampanya sa local positions sa darating na Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, binigyan din ito na maaaring makasuhan ng graft and corruption ang mga kandidatong irereklamo sa paggamit ng mga resources ng gobyerno sa kanilang pangangampanya tulad na lang ng mga service vehicle na posibleng gamitin sa mga motorcade. Is Patrol number 5, Aya Yupanco para sa Implemental ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos tiwalang magagampanan ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ang kanilang tungkulin. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagampanan ng mga bagong miyembro ng BTA o Bangsamoro Transition Authority ang kanilang tungkulin para sa mas makatarungan at mas maunlad na rehiyon. Sa kanyang mensahe matapos ang pagpanumpa sa mga bagong miyembro ng BTA sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang mga ito ang nagsisilbing instrumento para sa paglikha ng kinabukasan na inilatag para sa Bangsamoro people. Payag ng Pangulo masyado ng matagal ang konflik o gulo sa Bangsamoro, pero dahil sa BTA, kumpiyansa siyang may pagpapatuloy ang pagpapatupad ng bawat kasunduan para makamit daw ang tunay na kapayapaan sa nabanggit na rehiyon. Naniniwala din ang Pangulong Marcos na hindi imposible ang kapayapaan basta't magkakatulungan daw ang lahat. Mayroong 79 na mga bagong miyembro ng BTA na pinanumpa ni Pangulong Marcos. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Panibagong batch na binubuo ng nasa 1,000 bilanggo sa Bilibid. Ililipat na sa iba't ibang piitan sa bansa sa susunod na buwan. Detalye naman ihatid ni Patrol 24, June Samson. Kumpiyansa ang Bureau of Corrections na matatapos nila sa maikling panahon ang proseso ng paglilipat ng karamihan sa mga bilanggo sa New Bilibid Prisons patungo sa iba't ibang penal farms sa ilang bahagi ng bansa. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na tiwala silang bago matapos ang buwan ng Abril na maililipat nila sa Palawan ang 300 mga persons deprived of liberty, 400 naman sa Sablayan Penal Farms at 300 sa Davao Prisons o may total na 1,000 inmates. Ipinaliwanag ni Katapang na ito ay bahagi ng decongestion program bilang bahagi naman ng kanilang preparasyon sa nakatakdang pagsasara ng NBP sa 2028. Samantala nitong nakalipas na buwan ay nailipat na niya sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga ang 500 persons deprived of liberty o yung PDL mula pa rin sa NBP. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pamahalaan kumikilos na upang tulungan ang mga magsasaka na maibiyahe ang kanilang produkto direkta sa NFA.
Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ng palasyo na gumagawa na ng mga hakbang ang Department of Agriculture o DA upang matulungan ang mga magsasaka na may biyahe at may benta ng direkta ang kanilang produkto sa NFA o National Food Authority. Ayon sa Malacanang, nasa proseso na raw ang DA ng pagbili ng mga traka na ipapagamit naman sa ating mga magsasaka bilang tugon sa kanilang hinaing dahil sa mababang presyohan ng palay. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ni PCO Undersecretary Claire Castro na batay sa pahayag ni DA Secretary Francisco Chulorel Jr., ang mababang bilihan daw ng palay ay dulot ng mga traders. Kaya para maibsan daw ito, ilalatag naman ang transport assistance upang direktang maihatid ng mga magsasaka ang kanilang ani sa NFA. Sa kasalukuyan, bumibili na raw ang NFA ng tuyong palay sa halagang 23 hanggang 24 pesos kada kilo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Sa iba pa ring balita, kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring matulad kay dating Senador Ninoy Aquino ang kahinatnan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa oras na umuwi ito sa Pilipinas. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi maikukumpara si dating Pangulong Digong kay dating Senador Ninoy dahil wala namang record ang senador ng mass murder o crimes against humanity. Idinagdag pa ni Jose Castro na hindi rin inihalin tulad ng dating Pangulo ang kanyang sarili kay Ninoy, kundi kay Adolf Hitler, kung saan minsan na nitong sinabi na kung may Hitler ang Germany, may Duterte ang Pilipinas. Palaisipan din sa Palace Official kung saan hinuhugot ni VP Sara ang kwento na may banta sa buhay ng kanyang ama. Pasada Balita. At tulad ng inaasahan, pinalagan ng pamilya Aquino ang paghalin tulad ni VP Sara sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yumaong si Senator Benigno Ninoy Aquino. Binigyang diin ng pamilya Aquino na kung hihimayin at pag-aaralan ng kasaysayan, napakalayo ng pinagdaanan ng dating senador sa sitwasyon ng dating Pangulo. Kaugnay nito, binatikos din ng grupong August 21 Movement ang anilay pilit na pagsakay ng Duterte supporters sa kabayanihan ni dating Senador Aquino at tinawag itong desperadong hakbang para magmukhang underdog sa mata ng mga Pilipino. Muli ring iginiit ng grupong Atom na si Ninoy ay isang political prisoner na ipinaglaban ng demokrasya ng bansa habang ang dating presidente ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa madugong drug war campaign at iba pang issue sa human rights. Pasada Balita. Samantala, itinanggi ng China ang mga balitang humingi ng asylum sa kanilang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamilya nito. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Ko Xiaokun, walang natanggap na anumang asylum application ng kanilang gobyerno. Nagpuntaan niya ang dating Pangulo sa Hong Kong para sa isang private vacation. Matatandaan nagmula sa Hong Kong ang kampo ng dating Pangulo bago ito arestuhin o ipaaresto ng ICC at ihatid sa The Hague, Netherlands para sa paglilitis ng naturang korte. Pasada Balita. Ipinaalala naman ang bagong alyansang makabayan kay VP Sara na mismong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa yumaong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito'y matapos ikumpara ng Vice Presidente ang kanyang ama sa kritiko ni dating Pangulong Marcos at sinasabing icon ng demokrasya na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayon kay Bayan President Renato Reyes Jr., tila sinusubukan ng mga Duterte na gamitin ng mga taong sangkot sa EDSA People Power Revolution tulad ni Aquino para mag-invoke ng anti-Marcos narrative at punahin ang anak ni Marcos Sr. na si incumbent President Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita.
Tabayanan niyo po ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangon. Tambala, John Pel, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. At sa oras na alas 7 na po ng umaga, narito po yung tinatawag Nature Month March. Pakinggan niyo pong maigi mga kabalitaan-kabalitaktakan ha. In a cold weather like today, a kind heart will keep us warm. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakasimple pero napakamalalim at malaman na mensahe ng aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Peleño. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 25 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Tulong ng Interpol hihilingin ng pamahalaan sa pagsugpo ng fake news. Pasada Balita. Pagpupulong ni Pangulong Marcos at US President Trump pinaghahandaan na. Pasada Balita. Sinasabing dayaan sa paparating na midterm elections pinalaga ng COMELEC. Pasada Balita. DOTR andang makipag-usap sa transport groups hinggil sa mga posibleng pagbabago sa Transport Modernization Program. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, gross borrowings ng bansa lumobo noong Enero. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, US Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan na kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa pagpapatupad ng ceasefire. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, do or die match ng Angels at Thunderbells para sa huling semifinal slot ng PVL. Inaabangan na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyong taglay ng Atis. Alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Sunshine Cruz inaming may autoimmune disease. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilinaw mismo ni Senator Amy Marcos na hindi niya ikinasama ng loob ang hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangalan sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kamakailan. Ayon sa presidential sister, nauunawaan niya ang sitwasyon kaya't wala siyang sama ng loob sa kanyang kapatid. Git ni Super Ate na hindi ito dapat problemahin
dahil nakatutok din naman siya sa investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa sinasabing pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una pa lamang anya, sinasabi na niyang baka mauwi sa away na magkabilang panig ang batuhan ng putik sa politika kaya't pinili niyang magsolo sa darating na midterm elections upang hindi siya maipit sa sitwasyon. Aminado rin naman ang senador na matagal na niyang hindi nakakausap ang Pangulo dahil sa dami ng mga humaharang. At katunayan, sa mga pampublikong pagtitipon na lamang sila nagkakaroon ng pagkakataon na mag-usap. Pasada Balita. Kaya pa rin yan, Maring, itinanggi naman ni Senator Amy Marcos na anti-admin ang inilarga niyang investigasyon sa Senado hinggil sa pag-aresto at pagtangay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa presidential sister, layunin lamang ng pagdinig na bigyang linaw ang mga katanungan ng sambayan ng Pilipino, lalo ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ipinunto ng senador na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na hindi niya kontrolado ang mga sagot ng mga opisyal ng gobyerno na dumalo sa hearing gaya ni na PNP Chief General Romel Marbil, Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at iba pang inimbitang resource persons. Iginit ng mambabatas na trabaho niyang magtanong dahil pananagutan niya sa taong bayan na alamin ang buong katotohanan at protektahan ang kanyang mga kapwa Pilipino. Una nang sinabi ni Manang Amy na mandato ng Senado na tiyakin ang transparency, pananagutan at integridad ng mga institusyon ng pamahalaan at nanindigang hindi pamumulitika at personal ang iginulong niyang investigasyon dahil higit sa lahat at higit kanino man, pinakamalaga ang soberanya ng Pilipinas at ang mga nag-aagam-agam na sambayanan. Pasada Balita. Tikom naman ang bibig ng palasyo sa hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ng ate niya na si Senator Amy Marcos sa huling campaign rally ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mabuting hintayin na lamang ang susunod na campaign rally ng Alyansa para malaman ang mismong pahayag ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa niyang impormasyon kung nakapag-usap na ang magkapatid na Marcos matapos imbestigahan ng komite ni Senator Amy ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, sinabi ni Jose Castro na ipinauubaya na rin ng Malacanang kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco ang pagsagot sa kapalaran ni Senator Amy kung mananatili itong bahagi ng senatorial slate ng administrasyon. Matatandaang hindi binanggit ni Pangulong Marcos ang pangalan ni Super Ate sa kanyang endorsement speech sa mga kandidato ng Alyansa sa Cavite at Laguna noong nakaraang linggo. Pasada Balita. Samantala, binulabog ng bomb threat ang Office of the Vice President kahapon ng tanghali. Ligtas namang nailikas sa mga empleyado ng OVP matapos makatanggap ng text message ang isang staff kaugnay sa pagbabanta. Mabilis na nagpadala ng explosive ordnance disposal team ang Mandaluyong City Police para magkasa ng search operation. Wala naman nakitang anumang explosive device at nagpatuloy ang operasyon ng tanggapan alas 4 ng hapon. Pinapaalalahanan naman ng ahensya na isang seryosong usapin ng bomb threat at ang pinapaalala sa publiko na sino mang nagbibiro sa mga ganitong bagay ay mapaparusahan sa ilalim ng Presidential Decree number 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maayos na tumatakbo ang OVP kahit siya ay wala at matapos magtungo ng The Hague, Netherlands kung saan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakapiit. Pasada Balita. Question lamang, with your indulgence, Kuyang Drew at mga kabalitan-kabalitaktakan, wala bang, kahit sino to, kahit sino, wala bang nalalabag or ikangay nababypass na mga tungkulin itong si VP Sara o kung sino man, kung sinong VP, kung halimbawang siya incumbent, current vice president, pero wala ka sa mismong bansa mo, wala bang nalalabag? In absentia? Meron bang ganong batas na magsasabing, dapat umuwi ka na kasi may responsibilidad ka rito? Again, mga kabalitan-kabalitaktakan, we're not talking about VP Sara. Kumbaga, kahit sinong nakaupong VP, we're talking about the position. Alright?
Wala bang nalalabag na batas o wala bang dapat na gawing diskarte ang nakaupong vice president o kung sino man o mismong presidente, for example, kung wala siya sa bansa na dapat niyang pinaglilingkuran. Ngayon, kung emergency cases, kung halimbawa, alanganin ang buhay ng isang mahal sa buhay, lalo na kung mga magulang or kapatid, given yun, okay yun. Pero yung nasa ganitong sitwasyon, wala bang nalalabag na batas? Ako po yung nagtatanong sa mga nakakaalam po bukas po ang himpilan at ang programang ito in particular sa inyong reaction para malaman naman natin. Diba? Sa tingin ko, dapat ang tanungin natin ay isang constitutionalist. Marahil sa... Yung may alam sa batas. Lalo yung sa mismong konstitusyon. Correct. Para mabigyang linaw kung may mga... meron bang mga nalalabag o ano ba dapat ang malinaw na mandato? At kung wala man siya sa bansa, hanggang kailan? Yan diba? ang tanong. Diba? Kasi baka mamaya parang sick leave, vacation, o forced leave, may hangganan So hanggang kailan? Or maaaring baka may OIC. Diba? OIC layo. OIC VP? OIC OVP? OIC OVP. Parang, baka lang. Alright. Sige, kami again mga kabalitaktakan, don't take me wrong on this kung tama man yung English ko. Usually naman diba? Meron talagang in the absence of the president, VP or yung mapagkakatiwalaan niya. Pero in the absence of the OVP, ng VP, Vice President. Sino? Diba? Yun ang tanong. Kasi usually, 'di ba, ang sa konstitusyon nakasaad na ang vice presidente usually ang masakit naman talaga na pakinggan pero spare tire talaga, 'di ba? Ang vice presidente. Pero hindi kasi critical 'di ba? Midterm elections, nagkakaroon ng ikangay banggaan ng ideya at politika dito sa ating bansa, tapos wala ka. 'Di ba? Tapos ang dami pang sinasabi sa ibang bansa. Yun. Applicable naman yung work from home. Grabe namang work from out of the country yun kuya. Work from abroad yun Remote job. Again, inuulit ko po, tinatanong ko lamang po naman. Alright? Ito, makinig kayo Pinaalalahanan ng National Historical Commission of the Philippines ang mga Pilipino hinggil sa ipinagbabawal na paglalagay ng marka, disenyo, salita, larawan, drawing at anumang imprenta sa watawat ng Pilipinas batay na rin sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nakasaad sa Facebook post ng NHCP, isang simbolo sa pagka-Pilipino ang watawat ng Pilipinas kung kaya't dapat itong bigyan ng pinakamataas na respeto. Una nang iniulat na nilagyan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ng imahe ng agila ang mismong watawat ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, pinapaalalahanan din ng Department of Education ang mga school official at personnel laban sa anumang uri ng aktibidad na may kaugnayan sa eleksyon o pangangampanya sa darating na graduation at moving up ceremonies para sa school year 2024-2025. Bigyang din ni Education Secretary Sani Angara ang kahalagahan ng pagiging profesional at non-partisan sa mga paaralan, lalo na sa harap ng nalalapit na 2025 midterm elections. Iginit din ng kagawaran na dapat maging simple lamang ang mga seremonya at iwasan ang sobrang paggastos para sa venue at graduation attire. Gaganapin ang graduation sa kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12 at alternative learning system sa Abril 14 hanggang 15. Pasada Balita. Umaasa at nananawagan na ang ilang commuter sa Department of Transportation na paliwigin na rin ang oras ng biyahe ng LRT Lines 1 at 2. Ito yung makaraang ipag-utos mismo ni Transportation Secretary Vince Dizon na i-extend ng isang oras ang operasyon ng MRT3 epektibo kahapon. Mula sa dating alas 9:25 ng gabi, pinalawig ng hanggang alas 10:25 o ng isang oras ang huling biyahe sa North Avenue Station, habang alas 11:04 sa Taft Avenue Station mula sa dating alas 10:04. Lumakas ang panawagan mula sa mga mid-shift at night shift workers na nangangamba para sa kanilang kaligtasan kapag umuuwi ng gabi o hating gabi. Bagamat wala pang anunsyo ang mga operator ng LRT Lines 1 at 2 hinggil sa hirit ng mga mananakay,
Kadalasang ini-extend ang operating hours ng mga naturang railway line tuwing holiday tulad ng Pasko at Bagong Taon. Noon lamang Pebrero, nagpahayag ng kahandaan si Secretary Dizon na paluwigin ang operating hours para sa kapakanan ng mga commuter pero tatalakayin pa niya nito sa mga maintenance provider. Pasada Balita. Samantala, ibinida ng pamahalaan na malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga namamatay sa ginagawang operasyon ng mga otoridad sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay PIDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot, 95% ang ibinaba nito ngayon kumpara sa mga naging operasyon sa nakalipas na administrasyon. Masasabi rin anyang walang nalalabag sa karapatan ng mga subject sa kanilang mga operasyon dahil may gamit na body camera ang kanilang mga tauhan. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Kalulot na hindi nila basta-basta isinasailalim sa drug test sa mga suspect na nahuhuli, hindi dahil sa illegal na droga. Pasada Balita. Wala nang atrasan ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ito naman ang kinumpirma mismo ni LTFRB spokesman Ariel Inton na naibalik na pala, kuya, sa panayam mismo ng DWIZ. Ayon kay Atty. Inton, 86% na ng PUV operators ang nag-consolidate sa ilalim ng nasabing programa. Pagka tinanong, ilan ba ang nag-consolidate? Pagka sinabi mo, ilan ang nag-apply? Yun ang sagot, 86%. Ilan na yung natapos? 43%. And what happened to the 43%? In process. Ngayon, pag in process ka ba, hindi ka makakatakbo? Hindi. Meron kang provisional authority. Dagdag pa ni Atty. Inton, wala siyang nakikitang dahilan para hindi matuloy ang PUV-MP. Pero sa tingin ko, hindi naman i-abandon yung programa. Dahil mas marami yung nag-consolidate at pumasok sa modernization. Yan po ang tinig ni LTFRB spokesman Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pabor naman ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas na pag-aralan muli ng Department of Transportation ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kasunod dito ng iginasang transport strike ng grupong Manibela upang ipanawagan i-phase out na ang naturang programa. Sinabi ni LTAP President Orlando Calando Marquez na dapat maglaan din ang gobyerno ng pondo para sa mga transport group lalo't nagbabayad sila ng buwis at sineserbisyohan ang publiko. Sinabi ni Secretary Dizon, sang-ayon ako na kailangan ayusin, baguhin ang sistema. Ibalik sa dati. Ano yung dati noong araw, pwede naman ibalik dahil yun po ang tunay na sistema ng pag-i-issue ng prangkisa ng mga sasakyan lalo na sa mga national road. Kasi ang problema, naghalo-halo na. Nandyan yung mga walang kamatayan na pag-i-issue ng prangkisa ng motorcycle, taxi. Umapila rin si Calando sa pamahalaan na ibalik ang Transport Group Planning Division sa ilalim ng DOTR upang makasabay muli ang Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa transportasyon. Po isinisigaw ko na ibalik yung Transport Route Planning Division na ilagay sa DOTR, hindi po dapat dyan sa LTFRB. Dahil po dyan sa LTFRB, hindi ko naman sinasabi na mayroong ginagawang katiwalian, pero simula po na nandyan, hanggang ngayon, hindi na nare-resolba ang problema ng ating public transport. Yan po ang tinig ni LTAP National President Orlando Calando Marquez sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Hindi naman galit si Calando nun. Hindi naman. Humaharurot lang. Hindi ka ba humingi ng hint kung sino yung sa palagay niyang alam mo na, kumakawala? Minsan magkape tayo sa labas. Alam mo kasi last time na na-interview namin yan, sabi niya, Calando, pakibulong mo naman. Kahit initial. Ay, naku, wag na. Baka masabi ko buong pangalan. Ibang klase rin tayo, no? Pagka binuyo mo na hindi na peprenuhan yung kanyang pagsasalita, no? Alaalay lang kasi baka, alam mo na, pag pumreno, bigla. Baka mangod-ngod.
Anyway, ito pagkakataon to, muli po tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. NBI mas pinalakas ang kakayahanang mag-imbestiga ng mga criminal offense. Detalye mula kay Patrol 5, ayayupan ko. Mas pinalakas ng National Bureau of Investigation NBI ang kakayanan nitong mag-imbestiga sa mga criminal offense sa pamamagitan ng pag-hire ng nasa 44 na bagong ahente o agents na karamihan ay mga abogado at IT experts. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ilalagay ang mga bagong agents sa iba't ibang unit tulad ng cybercrime, technical intelligence at forensic examinations. Sinabi ni Santiago na mahalaga ang papel ng IT experts sa pagsugpo sa cyber crimes, lalo na sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga fake news. Kabilang sa imbestigahan ngayon ng NBI, katuwangang DITC at NTC ay ang nasa 20 vlogger na sangkot sa umano pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. It is Patrol number 5. Ayayo pa ako para sa Impel Method ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Mga opisyal ng BARM hinimok ni Pangulong Marcos na gampanan ng buong puso at may integridad ang kanilang sinumpaang tungkulin sa rehiyon. Detalye, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kawani ng gobyerno sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na gampanan ng buong puso at may integridad ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Sa kanilang talumpati matapos pangunahan ng panunumpaan ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa Malacanang, sinabi ni PBBM na ang kanilang panunungkulan ay hindi lamang isang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang itaguyod ang matagal ng mitiin ng riyon para sa kapayapaan at sariling pamamahala o self-governance. Anya, nakataya ang mga pangalan at ang pag-asa ng ating mga kababayan sa sinumpaang tungkulin ng mga BTA members. Kaya pinaalalahanan niya mga ito na huwag kalilimutan na ang kanilang tungkulin ay para sa isang mas makatarungan at mas maunlad na Bangsamoro Region. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na unti-unti nang nalulutas ang matagal ng sigalot at hindi pagkakaunawaan sa Mindanao, bungaan niya ng pagpapatupad ng mga kasunduan para sa kapayapaan. Kasabay nito ipinuri rin ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng Bangsamoro government sa pagsasakatuparan ng isang tunay na otonomiya ng rehiyon na nakaangkla raw sa kaunlaran at pagkakaisa. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, muling nanindigan ng Malacanang na obligasyon ni VP Sara na magpaliwanag kaugnay sa lumutang ng mga bagong pangalan na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni dating Vice President. Ni Vice President. Kasunod ito nang naging revelasyon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V patungkol sa tinagurian nitong Team Amoy Asim na nadagdag sa listahan ng mga recipient ng confidential funds mula sa DepEd. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, kailangan ng magsalita ng pangalawang Pangulo lalo na ngayon na maraming naglipa ng impormasyon na may kinalaman sa peking resibo na sinasabing in-issue ng kanyang mismong tanggapan. Iginit pa ni Yusek Castro na mismong nanggaling na kay VP Sara na mainam na maging transparent kaya't mas dapat itong maipaliwanag ang mga pangalan sa listahan na Amoy Liu, Fernan Amoy at Joe Di Asim. Pasada Balita. Asim. At speaking of datong, ito po ay tungkol sa datong pa rin. Wala pang natatanggap na request ang Anti-Money Laundering Council para mula sa International Criminal Court para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AMLAC Secretariat Executive Director Matthew David,
wala pang nakararating sa kanilang request mula sa ICC o sa anumang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na responsable sa usapin. Sakali man anya magkaroon ng request, pag-aaralan nila ito at kukonsulta sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy kung ano ang magiging tugon ng Pilipinas at kung paano ipatutupad kung sakali ang freeze order. Una nang inihayag ng AMLAC na pinag-aaralan na nila ang pag-freeze sa assets ng dating Pangulo dahil posibleng may pagkukulang sa legal framework ng bansa na maaaring makaharang sa implementasyon ng naturang freeze order. Pasada Balita. Engineer, Manar Contahino, alam na this, oras. 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. Tambala, John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Makinig. Isinusulong ng Commission on Population and Development ang mas mahigpit at komprehensibong reproductive health education sa mga paaralan sa gitna ng naka-aalarmang bilang ng mga nabubuntis na edad 10 hanggang 14. Wow! Ayon kay CPD spokesperson Mylene Mirasol Kiray, 8 taong gulang ang pinakabatang kaso ng pagbubuntis at nanganak ito ng 9 na taong gulang pa lamang. Wow! Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas-anya ng mahigit 3,300 kaso ang pagbubuntis ng 10 to 14 years old noong 2023, malaking agwat sa mahigit 2,000 kaso noon namang 2019. Tinuturo namang dahilan ng early pregnancy ang sexual abuse at coercion. Nabatid na karamihan sa mga kaso ay kinasasangkutan ng kakulangan ng consent, kawalan ng sex education sa bahay at mga magulang na umiiwas sa usapin ng body awareness at reproduction. Pasada Balita. Samantala, pinapurihan ng Social Security System ang Employees Compensation Commission sa pagbibigay nito ng vital safety net sa mga manggagawang Pilipino na nakaranas ng work-related contingency sa nakalipas na 5 dekada kasabay na pagdiriwang ng golden anniversary nito. Binigyang diin ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Montes Declaro na kinikilala nito ang achievements ng ECC at sinabing nakikiisa ito sa selebrasyon ng kanilang milestone anniversary. Nagsilbihan niyang mahalagang haligi ng Philippine Social Security Protection ang ECC para sa patuloy na pagpapabuti ng mga pulisiya at pamamaraan nito upang matiyak na makatatanggap ng nararapat na suporta ang mga manggagawa, partikular sa work-related contingencies. Ibinahagi naman ni SSS President Declaro na umabot sa 39.1 billion pesos ang naipalabas na EC benefits ng ahensya sa 2.7 million beneficiaries mula 1975 hanggang 2024. Nangako naman ang SSS President na ipagpapatuloy ng ahensya ang pakikipagtulungan sa ECC upang matiyak na mapoprotekta ng mga manggagawang Pilipino mula sa panganib ng work-related contingencies. Pasada Balita. Nababahala naman ang Department of Health sa mataas pa ring bilang ng kaso ng tuberculosis sa Pilipinas. Binigyang din ni Health Secretary Ted Herbosa na bagamat nagagamot at naiiwasan ng TB, nananatili pa rin ito bilang isa sa pinakamalaking hamong pangkalusugan sa bansa. Sa kabilaan niya ng pagbaba ng TB cases noong 2024 kumpara sa mga kaso nito noong 2023, malayo pa rin ito sa target na TB-free Philippines. Dahil dito ay ginit ni Secretary Herbosa ang pangailangan ng mas mahigpit na prevention measure, early detection at iba pang paraan para matugunan ang nakamamatay na sakit. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, tatanggap ang mahigit 100,000 minimum wage earners sa Bicolandia ng dagdag 40 pesos sa kanilang arawang sahod. Ito'y matapos aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage order number RBV 22 kung saan itinataas sa 435 pesos mula sa dating 395 pesos ang sahod sa lahat ng sektor o industriya. Ipatutupad ang wage adjustment ng 2 bugso
Una ay sa Abril 5 at ikalawa sa Disyembre 1. Pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission ang bagong wage order at inaprubahan ng RTWPB noong Marso 14. Samantala, ang mga domestic workers naman ang tatanggap ng 1,000 wage hike sa ilalim ng wage order number RBV-DW-04 kung sa magiging 6,000 piso na ang kanilang magiging buwanang sahod. Pasada Balita. Samantala, inupakan at pinalaga ng ilang negosyante ang patuloy anilang pag-ooperate ng Huawei Market sa Pasay City sa kabila ng sinasabing kakulangan sa permit mula sa mismong lokal na pamahalaan. Napag-alaman kay Attorney Patrick Legaspi ng Business Processing and Licensing Office na provisionary permits lamang ang ipinagkaloob sa nasabing palengke. Nilinaw naman ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na ibinigay ang probationary permit sa Huawei Market at isa pang wet market noong 2024 sa kondisyon na magsusumite ng mga kailangan dokumento sa itinakdang deadline ng LGU. Hanggang Enero 11, sinabi ng BPLO na nagsumite na ang isang palengke ng mga dokumento para magpatuloy ng operasyon pero hindi pa nila nakukumpleto ng Huawei Market ang requirements sa kabila ng mga inisyong notice. Ipinunto ng BPLO na hanggat kulang sa dokumentasyon ang Huawei Market, hindi makapag-i-issue ang lokal na pamahalaan ng operating permit. Pasada Balita. Iimbestigahan na ng Bureau of Internal Revenue ang tax deficiencies ng Huawei Market sa Pasay City sa nakalipas na 5 taon. Napag-alaman din na bukod sa sanitary at occupational permits wala sa lokal na pamahalaan, wala ring updated clearance ang naturang palengke mula sa Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority. Una rito, kinwestiyon ng ilang negosyante ang patuloy na pag-ooperate ng Huawei Market sa kabila ng kakulangan ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Attorney Patrick Legaspi ng Business Processing and Licensing Office, probationary permit lamang ang hawak ng nasabing palengke na inisyu noon pang 1 taon sa kondisyon na kailangan itong magsumite ng mga kailangang dokumento sa itinakdang deadline. Hanggat kulang anya sa dokumentasyon ng Huawei Market, hindi makapag-i-issue ang local government ng operating permit. Binigyan naman ng LGU ng panahon ng mga negosyante sa naturang palengke na napag-alamang pagmamay-ari ng isang incumbent na konsehal sa Pasay. Nasundin ang proseso hanggang Enero 20 upang makakuha ng permit. Pasada Balita. Question, Kuyang, with your indulgence, mga kabalitaktakan, Kuyang Drew, sa pagkakaalam mo, sino ba ang mas mataas? Alkalde ba o konsehal? Alkalde. Ha? Alkalde. Ano, saan umuhugot ng tapang itong sinasabing konsehal na may-ari ng Huawei Market? Di wow. Hindi kasi, sa totoo lang hindi naman po lang basta operating matters ang pinag-uusapan dito Kung kulang ka sa dokumento, bawal ka. Oo. Di ba? Kasi yung simple yung pagkuha ng lisensya, kung kulang ang lisensya sa pagmamaneho, at iba pang lisensya for that matter sa pag-ooperate, kung kulang ang dokumento mo, hindi ka dapat mag-operate. Tama naman yan. Diba? Ngayon, kung sinasabi ng alkalde na probationary permit pa lamang ang ibinibigay dito at noon pang 1 taon, ba't nag-ooperate pa hanggang ngayon? Anong petsa na? Marso na. 2025. Diba? Kaya ang katanungan ko lamang po dyan, pakicorrect nyo po ako mga kabalitan-kabalitaktakan. Simple lang. Ano po ba ang mas mataas at mas makapangyarihan at dapat nasusunod? Ang konsehal ba ng isang lungsod o ang mismong alkalde? Huawei. Wow! Huwag mo nang i-promote. Bawal na Di ba? Kala ko kasi artista may-ari. Hindi. Mukhang lumalabas. Incumbent na konsehal Di ba? Hindi kaya artista rin yung konsehal. Tanong natin. Pero ang sa akin lang, simple lang to. Kung hindi po kumpleto ang dokumento at sinasabi mismo ng Business Processing and Licensing Office ng inyong lungsod na wala kang dapat na pagkalooban ng operating permit dahil kulang ang dokumento mo, ba't ka pa nag-ooperate? Hindi ka pwedeng magnegosyo. Diba? Ito lang yan, simple lang yan. Mayor! Mayor Rubiano, baka naman na lalagpasan ka
ng kapangyarihan nitong nababae pa sinasabing konsehal na may-ari nitong Huawei Market. Wow, Patawaw ka na lang talaga. Malaki kasi yan. Sa iba pang tampok na balita, umarangkada na ang pre-voting enrollment para sa lahat ng rehistradong botante na overseas Filipino workers sa United Arab Emirates. Hudyat ito ng pagsisimula ng overseas voting period na pinangunahan ni Philippine Ambassador Alfonso Ferdinand Ver at Philippine Consulate General Marford Angeles. Ayon sa Philippine Embassy, ang UAE ang may pinakamalaking bilang ng mga rehistradong OFW o Overseas Filipino Voters sa mundo na umabot ng mahigit 180,000. Batay na rin anil ito sa talaan mula sa Commission on Elections Certified List of Voters para sa Abu Dhabi at Dubai. Nabatid na sa kakauna-unahang pagkakataon, maaari nang bumoto ang mga Filipino overseas voters sa UAE at sa iba pang bansa sa pamamagitan ng kanilang mobile devices o internet. Pasada Balita. Kapag enroll na sa online voting and counting system ang 5,000 overseas Filipino voters para sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nilang darami pa ang mag-enroll sa mga susunod na linggo dahil tatagal ang enrollment period hanggang Mayo 7. Pinapayuhan naman ni Chairman Garcia ang mga botante na pag-aralan na ang paggamit ng OVCS para maging pamilyar sa makina. Gaganapin ang overseas voting simula Abril 13 hanggang Mayo 12. Pasada Balita. Ito, makinig kayo ha. Pinapaalalahanan ng Commission on Elections ang mga barangay at sangguniang kabataan official na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pondo mula sa pamahalaan para sa pangangampanya sa kanilang sinusuportahang kandidato. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinapayagan lamang nila ang pakikiisa sa mga nahalal na opisyal sa mga political activity basta't hindi gagamitin ang public funds. Kasabay nito, hinimok ni Chairman Garcia ang mga barangay official na maging patas sa mga kandidatong nais gumamit ng kanilang venue para sa mga gagawing caucus o campaign rally. Kung papayagan anya ng mga ito ang kanilang mga sinusuportahang kandidato na gamitin ang kanilang mga plaza at cover court, dapat payagan din ang paggamit dito ng mga kandidatong hindi nila sinusuportahan. Magsisimula ang campaign period para sa local positions sa Biyernes, March 28 at tatagal hanggang May 10 o 2 araw bago ang mismong eleksyon. Pasada Balita. Tanong, ito ha, malinaw to ha. Kaisipang kalsada o kalye. Biyernes yan ha, Biyernes na yan ha. Usapang kalye ha. O sabi, pag pinagamit nyo po ang inyong plaza at covered court sa inyong mga sinusuportahang kandidato, dapat nyo rin pong paggamit sa mga hindi nyo sinusuportahang kandidato. Yun lang ang sinabi ha. Hindi naman sinabing paggamit pati kuryente. Hindi ka na naman pati tubig. Ang hirap naman magkampanya na gabi, walang kuryente. Mahirap yan. Sarado yung covered court, walang ilaw. Mahirap yan, mahirap. Sa totoo lang, dapat talaga maging patas. Pero sa Friday na yan, 28. Oo. So, ang tanong, dapat bang mas sabay- agahan na natin ang pag-alis natin sa ating mga tahanan? Dahil local na to eh. Baka kung saan Ang dami niyan, magsagawa kuya. ng Marami pangangampanya yan, to eh. Di ba? ano ba yan? Friday, Tapos hanggang May hanggang May 10. Oy, paano haba nito, kuyang? sa Maynila? Tapos masasabay pa ng EDSA Rehab pag nagkataon. di ba? Magsimula daw sa monumento. Wow. Dapat pag-usapan ho natin yung magiging traffic situation po. Lalo dito sa Metro Manila. Yung sa akin lang dito, wala namang problema mangampanya. Karapatan nyo yan eh. Sa akin lang, mangampanya kayo nang hindi kayo nakakaabala. Totoo. Diba? Ngayon, sa akin naman, mga botante, kung sa palagay ninyong nang aabala lang yung mga kandidato at nangangampanya, edi, huwag nyong iboto. Ganun lang kasimple. Lalo yung mga nagmo-motorcade. Na napakahabang motorcade. At inaalalayan pa ng mga lokal na traffic sector. Yes. Gigil ako sa ganyan eh. At tapos aabutin pa ng gabi yung kanilang
programa. Oo. Tapos ang siste, ano mang gagawin? Hindi mangako. Yung iba kakanta. Yung iba sasayaw. Ano bang gusto mo? Ako? Pinangakuan na nga kayo, gusto nyo pa, tuparin. Sabihin mo sa napakaraming Pilipino yan. Huwag lang sa akin. Ito lang ang simpleng panawagan lamang namin dito sa DWIZ. Itama ang boto, iboto ang tama. Ganun lang naman kasi wala kaming initial o whatever na kulay na binibigay. Itama ang boto, iboto ang tama. Sabi nga ng sex bomb dancers, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kala ko, pababa na. Linawin mo, ha? Linawin mo. Baka mamaya kung ano yung makanta natin dito, kuya. Ikaw rin, bahala ka. Sex bomb naman yun. Kanina, wawi. Ngayon, sex bomb. Panayang... Oy, baka madulas ka, ha? Eto na. Huwag ka na muna magsalita. Eto na, uunahin ko na to. Ito, lalambingin ko kasi alam ko na-miss ako nito. Engineer Winner Contehino. Oras sa hudyat. 15 minuto na lamang po, alas 8 na ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada, balita. Sa iba pang tampok na balita, arestado sa joint operation ng PNP-CIDG at Mines and Geosciences Bureau ang 2 Korean national at 9 na Pilipino dahil sa illegal na pagmimina sa Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa CIDG, nahuli ang mga sospek na illegal na nagbiyahe ng 500 sako ng pinaghihinalaang copper ore minerals na nagkakahalaga ng halos 700,000 pesos. Nakumpiska rin sa mga ito ang gamit pang mina, testing solutions at iba pang materyales na ginagamit sa illegal mine extraction. Maharap ang mga suspect sa mga kasong illegal exploration, theft of minerals at transporting minerals without permit sa ilalim ng Philippine Mining Act of 1995. Pasada, balita. Samantala, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol nitong habang buhay na pagkakabilanggo sa isang Australian national at Pilipina na napatunayang guilty sa kasong sexual exploitation sa 2 menor de edad. Sa 20 ng desisyon na nindigan ang Supreme Court Second Division sa hatol nito kina Peter Gerald Scully at Carme Ann Alvarez para sa qualified trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Nagugat ang kaso nang sumama ang 2 biktima kay Alvarez matapos itong mag-alok ng pagkain pero dinala mga ito sa bahay kung nasaan si Scully. Doon ay nilasing ang 2 babaeng menor de edad, hinubaran at kinuna ng litrato na hubot-hubad. Pinagsamantalahan ni Scully at Alvarez sa mga biktima habang idinodokumento ang kanilang mahalay na gawain gamit ang isang laptop. Nakatakas sa mga batang babae makalipas ang 4 na araw at agad na iniulat ang krimen sa pulisya. Pasada, balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ng 4.92% ang gross borrowings ng national government noong Enero sa gitna ng pagtaas ng domestic debt. Ayon sa Bureau of Treasury, pumalo sa 213 billion pesos ang total gross borrowings mula sa 203 billion sa parehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan 71.41% ng total gross borrowings ay mula sa domestic debt. Samantala, bumaba naman ang gross external debt ng 1.14% o 60.94 billion pesos mula sa 61.65 billion pesos sa kaparehong buwan nung nakaraang taon. Pasada, balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Nakipag-ugnayan muli si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
para sa usaping pangkapayapaan sa Gaza. Ito'y makaroon ng ilang panibagong pag-atake ng Israel sa Gaza upang puwersahin ng Hamas na palayain na ang kanilang mga bihag. Ayon sa White House, tinalakay din sa pulong ang pagpapalaya ng Israel sa kanilang mga bihag. Palitulo, matatandang ikinabahala ng mga residente ang muling pagpapalitan o ang muling pagbabakbakan ng Israeli Defense Forces at ng Hamas. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inaantabayan na ng mga volleyball fans ang dikdikang laban sa pagitan ng Petrogas at Zeus Coffee sa kanilang do-or-die game. Gaganapin ang Game 3 ng quarterfinals ngayong araw, Martes, alas 6 ng gabi sa Phil Sports Arena. Kinuha ng Zeus Thunderbells ang Game 1 sa score na 25-21, 25-23 at 27-25. Inangkin naman ng Angels ang Game 2 sa score na 25-19, 25-13 at 28-26. Inaasahan na pangunahang muli ni Chai Troncoso sa tulong na rin ni Jovelyn Gonzaga, Thea Gagate, Cherry Arroyo at Michelle Gamit. Si Brooke Van Sickle naman ang nakikitang mangunguna sa Petrongas at susuportahan nila Myla Pablo, Marjane Phillips, Jonas Sabete at Setter Relea Farina Saeta. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam niyo ho ba Na ang atis o sugar apple ay maraming benepisyong taglay? Ang nasabi pong prutas ay mayroong vitamin A, potassium at iron na nakatutulong mapalakas ang ating pong katawan. Bukod pa rito, mayaman din ito sa vitamin C na nagpapatibay sa immune system ng isang tao. Nakapagpapalakas din ito ng buto at ngipin ang itong star apple. Gayunman, may paalala po ang mga eksperto. Ugaliin pa rin siyempre at huwag kalilimutan na magpatingin po sa mga doktor. Pasada Balita. Ano ba yung sinabi mo? Sige lang, tuloy mo lang kuya. Ano ba yung sinabi mo? Star apple. Sugar apple. Okay, sabi mo kanina, star up. Atis. Atis. Ano sa English? Sugar apple. Sugar apple. Ano, meron siyang vitamin A. Tsaka Potassium. letter T. Tsaka letter I at tsaka S. Iron. Alright, go! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Matapos naman ang kanyang matagumpay na runway walk sa isang sikat na clothing brand, ibinunyag ng aktres na si Sunshine Cruz na may sakit siyang autoimmune disease. Sa SOCMED post ni Sunshine, inamin itong nahirapan siya sa paghahanda para sa nasabing event dahil sa naturang karamdaman. Gayunman, masaya pa rin ang aktres sa kanyang naging performance sa fashion show at pinasalamatan ng kanyang fitness coach. Ang nasabing sakit ni Sunshine, tinawag na myasthenia gravis na nagiging sanhi ng panghihina at mabilis sa pagkapagod ng mga kalamnan. Kalamnan is muscle, di ba? Yes. Ang mga muscle. Pasada Balita. Kaya pala maraming ang naginamit dito. Maraming ang naginamit, di ba? Kasi meron siyang bagong love life. Na ang pangalan ay? Ang love life niya. Okay, ang love life. Okay. At eto, good news ha. Kung plano nyo hong magsimula ng something new. Something new. Okay. Bago. Tulad ng upskilling, it's never too late dahil ngayon na po ang inyo pong perfect chance. Perfect na perfect. Dahil, believe it or not, may alok lang naman po na mahigit 100 free online courses ang Harvard University. US of A po ito ha. Harvard. Hindi po ito sa recto. Harvard. Patay sa website ng Ivy League University, saklaw ng mga kurso ang subject areas tulad ng humanities, business, arts and design, mathematics, education, at maraming iba pa. Ang maganda po rito, pwede mong tapusin ang kurso at your own pace o kung kailan ka lang merong free time.
Available na ang ibang lesson habang magbubukas naman ng iba pang kurso sa mga susunod na buwan. Bukod dito, magbibigay din ng Harvard ng free access at mga materials, kabilang na ang videos at readings mula po sa mga instructor. Kaya naman kung nag-iisip po kayo ng dapat ho ninyong gawin, punta na po sa Harvard website. Kung gusto pa ho ninyong palawakin po ang inyo pong edukasyon at syempre ang inyo pong simulan po ang inyong self-learning ngayon pong taong 2025. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, take ko lang advantage sa opportunity. Pagpapasalamatan ko lamang po yung lahat ng mga nangalaga sa akin. Yung mga cardiologists at saka diabetician sa Capital Center, Medical Center. Kasi kaya po ako nawala, hindi po ako nagbakasyon ha. Medyo nagpahinga lang. Tsaka lahat po ng nurse at staff. Kasi kung hindi dahil sa kanila, malamang hindi na tayo nakita-kita. Maraming salamat po sa inyo at saka sa patuloy na sumubaybay at sumuporta at nagbigay ng panalangin sa inyo pong lingkod. And happy birthday pala kay Congressman Martin Verga, Kuya. Nag-birthday siya ngayon. Birthday niya ngayon? Yes! Happy birthday! At sumayin niyo po ang Tuesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Antabayan na po susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. You know! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.